Sa isang liblib na baryo, may isang lumang tulay na kahoy na tinatawag nilang tulay ng anino. Sa umaga, tahimik lang ito. Dinadaanan ng mga magsasaka at bata papunta sa paaralan. Pero pagsapit ng gabi, wala ni isa ang naglalakas loob na tumawid. Ayon sa matatanda, may mga nilalang na nag-aabang doon tuwing hating gabi. Isang gabi, napilitan si Marco na dumaan sa tulay. Galing siya sa trabaho at naabutan ng dilim. Wala siyang ibang ruta pa uwi kundi ang tulay na iyon. Naalala niya ang mga kwento. May mga aswang na nag-aabang, mga matang nagliliwanag sa dilim, at mga boses na hindi mo dapat sundan. Ngunit pinilit niyang maging matapang. Habang papalapit siya sa tulay, napansin niyang biglang tumahimik ang paligid. Wala nang kuliglig, wala ring hangin. Tanging yabag niya lang ang maririnig. Pag-apak niya sa kahoy na tulay, umiit ito at parang may sumasabay sa kanyang hakbang. "May tao ba?" tanong niya. Pilit na matapang ang boses. Walang sumagot. Ngunit may narinig siyang mahinang bulong sa ilalim ng tulay. "Marco!" Napahinto siya. Walang dapat makakakilala sa kanya roon. "Marco, tulungan mo ako." Parang boses ito ng isang babae, mahina at nagmamakaawa. Napatingin siya sa ilalim ng tulay, pero puro dilim lang ang bumungad. Maya-maya, may nakita siyang dalawang matang kumikislap. Hindi tao, hindi hayop. Biglang may kumalsko sa likuran niya. Paglingon niya, may isang matandang babae na nakatayo sa gitna ng tulay. Payat, mahaba ang buhok at nakangiti, ngunit ang ngiti ay hindi normal. Masyadong malapad. "Late ka na," sabi nito. Napaatras si Marco. Ngunit sa bawat hakbang niya paatras, parang humahaba ang tulay. Hindi niya marating ang dulo. Biglang umingay ang ilalim ng tulay. Parang may gumagapang dahan-dahang lumitaw ang isang nilalang, mahaba ang dila, maputla ang balat at nakatitig sa kanya ng gutom. "Aswang!" bulong niya. Natawa ang matanda, hindi lang isa. Isang iglap, dumami ang mga matang sumisilip mula sa dilim. May mga anyong gumagalaw sa paligid. Mga aninong walang hugis, ngunit may presensya ng kamatayan. Tumakbo si Marco, ngunit naramdaman niyang may humahawak sa kanyang paa. Napasigaw siya nang habang hinihila pababa. Kinabukasan, may mga nakakita ng tsinelas niya sa tulay. Pero wala na si Marco. Simula noon, may bagong bulong na naririnig tuwing gabi. "Tulungan mo ako." At kapag pinakinggan mo ito, hindi ka na makakauwi.